matagumpay na buhay. God is with us because He is our Emmanuel. Pinagpalang gabi po sa bawat isa, amen. Hallelujah, ang Diyos ay mabuti at tapat, amen. Sa gabi pong ito, tayo po sama-samang dumulog sa Diyos na buhay, amen. Praise God. Pangunan po tayo sa opening prayer po ng ating Sister Malu. Praise God, ang ating pong OFW na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Amen. Praise God. Panalangin. Yes. Praise God, Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, muli Panginoon, nagpapasalamat kami sa oras na ito, Panginoon, na kami po ay pinagkatipon mo, Panginoon, muli upang mapakinggan po namin, Lord, ang mga salita, Lord, na aming po maririnig sa oras na ito. Humihingi kami, Lord, ng patawad sa aming po mga pagkukulang sa iyo, mga kasalanan na gawa, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Patawarin mo kami at linisin sa oras na ito, Lord, upang kami maging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na ang gawain na ito, Panginoon, pangunahan mo, gabayan mo, higit sa lahat ang aming pong tagapagsalita na magbabahagi ng mga salita, Lord. Patuloy mo siya, Lord God, na itago sa iyong likuran upang ang salita mo, Lord, ang iyong presensya, ang patuloy na maranasan po ng bawat isa. Salamat din po sa lahat ng mga dumalo at salamat din po sa mga makikinig, Lord, ng mga salita, Panginoon. Nawa, O God, hindi lamang, Lord, mapangkinggan namin, Panginoon, sa kabilang tenga, bagkus patuloy po itong pumasok sa aming puso at isipan, Lord, na sabi mo nga sa iyong mga salita, Panginoon, na ang pananampalataya nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng iyong salita. Kaya, Panginoon, alam po namin, Lord, sa pamamagitan ng mga salita, Lord, na hindi po ito magiging walang bisa, Panginoon, bagkus, Lord God, ay tutubo ito, Panginoon, bilang isang seed, Lord, na magtutubo sa aming mga puso at sa aming isipan, Lord, na maisa sa pamuhay po namin ito. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Banal na Espiritu. Inaanyayahan ka namin sa oras na ito upang ikaw ang kumilos, ikaw ang kumatok sa puso at buhay ng bawat isa na makakarinig at maging sa lahat, Lord, ng mga dahil na kami, Panginoon, ay naka-radio, Lord, o naka-recorded, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, lahat ng makakarinig nito, Panginoon, ay patuloy mong imumulat ang kanilang mga puso at kaisipan, Lord, upang patuloy kami, Panginoon, manampalataya, patuloy kaming tumalima, Panginoon, sa iyong mga salita, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagsama. Salamat sa bawat isa, Lord, na gagamitin mo, Panginoon. Patuloy kang manguna, Lord, sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon. Ito po ang samot dalangin namin, Lord, sa matamis na pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Thank you po. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. Tunay nga po na sa ating panahon, amen, hindi po limitado, amen, wherever we are, amen, we could feel the mighty presence of the Lord, amen. Nasa tahanan man po tayo sa trabaho, amen. So sa gabi pong ito, pangunan po tayo ng ating Pastora Rose, praise God, sa ating pong pagpupuri sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Glorify your name, God. We glorify your name, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Itataas ang ngalan mo, Panginoon. Hari ka ng buhay ko. Ihahayag sa buong mundo, kadakilaan mo, hayag at totoo, sinasamba ang nag-iisang ikaw, pagmamahal, pagkalinga ay iyong ibinigay, walang kumpay, O Diyos, sa'yo'y iaalay. O
Jesus, handog itong buhay. Tataas ang ngalan mo, Panginoon, hari ka ng buhay ko. Ihahayag sa buong mundo, kadakilaan mo, hayag at totoo, sinasamba ang nag-iisa pagmamahal, pagkalinga ay iyong ibinigay, walang humpay. O Diyos, o Jesus, handog itong buhay. Karapat dapat ilaan, pagsambang totoo, walang makapapantay sa'yo, tunay kang nag-iisa, hari ng buhay ko. Karapat dapat ilaan, pagsambang totoo, walang makapapantay sa'yo, tunay kang nag-iisa, hari ng buhay ko. Sinasamba ang nag-iisang ikaw, pagmamahal, pagkalinga ay iyong ibinigay, walang humpay. O Diyos, sa'yo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay. Sinasamba ang nag-iisang ikaw, pagmamahal, pagkalinga ay iyong ibinigay, walang humpay. O Diyos, sa'yo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay. O Jesus, handog itong buhay. O Jesus, handog itong buhay. O sinasamba ka namin, Panginoon. Karapat-dapat kang sambahin, O Diyos. Karapat-dapat kang itaas. Pinupuri ka namin, Panginoon. Oh, praise you, Jesus. Worship you, we worship you. Oh, we worship you, oh God. Sinasamba ka namin, ikaw ang dakilang Diyos. Purihin ka. Praise Praise God, hallelujah. Tunay nga po, napakasarap magpuri sa Panginoon. Simula pa lang po sa opening prayer kanina, amen, ang ating Tita Malu. At sa ating pagpupuri sa Diyos, amen. Tunay nga, ang buhay na ito ay handog lamang sa Panginoon, amen. Praise God. Sabi nga po dito sa salita ng Panginoon sa Malakias chapter 3, amen, verse 17, magiging akin sila, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Amen. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa Diyos at
ng hindi naglilingkod sa Kanya. Amen? Kaya tayo po'y pinagpapala. Amen? At higit na material pa po ang pagpapala ang nating nararanasan dahil ang tunay pong pagpapala ay ang presensya ng Panginoon. Amen? Buhay na po natin ang maglingkod sa Diyos. So sa gabi pong ito, Pasasalamat kasi maliban sa moving up, preparing na rin kami para sa anniversary sa Candaba. So, tunay ang napakabuti ng Panginoon dahil He provides. Yung mga dancer namin, meron na silang t-shirt. Now, nagpapatahi na kami ng aming mga pantalon. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil yung kalakasang nagmumula sa Kanya. Kasi nung nakaraang week, halos hindi ko maigalaw yung aking kanang kamay dahil napilayan siya. Pero tunay ngang ang Diyos ang ating kagalingan. Sa Diyos po ang papuri. Amen. Praise God. Amen. So our God is our great healer. Amen. Kaya sino man po nakakarinig ng tinig na ito, amen, ano man pong karamdaman na ating nararanasan, when we speak Jesus, amen, by faith, we are healed. Amen. Praise God. Sige po, sino pa po ang gustong ipahayag ang kabutihan ng Panginoon? Praise the Lord. Hallelujah. Sige, ako din po. Ako. Amen. Praise God. Ako din po, gusto ko rin po magpasalamat sa Panginoon dahil siguro February, naghingi na po ako sa inyo ng request na ipanalangin po yung aking anak na si David na matawagan po siya at ma-interview. So, nung time po first po na tinawagan po siya, tumawag po yung broker na galing po ng Japan. Hindi po siya nakausap. So, yung ibang kasamahan lang niya ang nakausap. Kaya, sabi ko, Lord, kung talagang para sa anak ko talaga yung ano na to, nawa makausap po siya or matawagan siya. Kasi, conflict po kasi yung oras sa Japan saka sa Pilipinas. So, nung tumawag po sila, hapon po noon, ang may trabaho po kasi yung anak ko, 2 to 11 p.m. ng gabi. So, hindi talaga siya nakausap. Kaya, nung time na yun talagang hiniling ko sa Lord na mag-pray tayo palagi na nawa tawagan na po siya. Kaya, nung time po na sabi tawagan siya ng ano, ayun na natawagan po siya, salamat sa Panginoon na interview po siya ng isang beses. At ngayon po kailangan pa rin po siyang interviewin mismo ng employer. Ngayon pong April naman po yung gaganapin na na interview, kaya inaano ko pa rin po na sa Panginoon na nawa ay mapili po siya kasi marami po yata silang nag-apply. So naka-line up na po siya at nawa sa loobin ng Lord na mapili po siya. Ay, alam ko naman na interview po siya. Alam ko rin po na mai-interview po siya uli at matatanggap po siya ng employer po niya. Salamat po sa Panginoon. Yun lang po. Amen. Praise God. We have always favor from the Lord. Amen. Lalo na kapag po ito'y kalooban ng Panginoon. Salamat po sa testimony. Praise God. Hallelujah. Sino pa po? Praise God. Hallelujah. So yung pong ginagawa ng Panginoon, amen, sa ating mga buhay ay patunay po na kasama natin ang Diyos. Amen. Tayo pong mga mananampalataya, amen. Walang blessing, may blessings, amen. We have steady heart, amen, to serve the Lord. We are believers for all season, amen, because our God is not changing God, amen. Kaya sa gabi pong ito, para lalo po tayong tumibay, lalo po tayong lumakas, amen, ang ating pong sandigan, ang ating tabak, amen, sa baluti ng Diyos, ito po ay espada, amen, the sword of the Spirit, our Bible. So sama-sama po tayong magbulay-bulay sa gabing ito at ang lingkod po ng Panginoon, amen, the man of God, amen, walang iba kundi po ang ating founder ng Spirit of the Lord Ministries, amen, ang ating pong Doc Dan Amuraw. Praise God. Palakpak po sa Panginoon.
Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. Muli po ay araw ng Miyerkules, so ating pong online Bible study or ating OBS. So magandang gabi rin po sa mga nakakapanood po ng ating pong video dito po sa Spin Media TV Channel Philippines. Ano po, magandang gabi po o anumang oras po ang inyong kinilalagyan dyan sa bansa o anumang lugar po kayo naroroon. Maraming salamat po. At kung kayo po ay may mga katanungan o nais ipanalangin, wag po kayong magatubili na mag-message lang po sa comment box dyan po sa ilalim ng video ito at karangalan po namin kayo po ay may panalangin. So ngayon pong gabi, bago natin talakayin ang ating pong pag-uusapan, tayo po siyempre ay manalangin. Tara, tayo po ay mag-pray. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa gabing ito na muli po ay nagkasama-sama kami Panginoon sa aming pong OBS na ito Lord God. Dalangin po namin ang iyong patnubay, ang iyong gabay at muli ay marinig namin ang iyong mga principle ayon po sa iyong banal na kasulatan. Salamat po Ama sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Ayan. Mula sa UAE, magandang umaga ba dyan, Tita Malu, o gabi? Hapon. Naka-close ang mic mo, kaya hindi ko marinig. Alas 4:32 po. Nang hapon. Opo. Okay, magandang hapon dyan. Dyan sa Canada, Kuya Joey Remoto, anong oras dyan? Kuya Joey, from Canada. Anong oras po ngayon dyan? Ano po, sinarang time ko dyan, Pastor, morning lang po dito. Anong oras? 8:33 po. 8:30 ng gabi. Umaga po, umaga. Umaga, good morning from Philippines to Canada. Dyan sa Taiwan, Kuya James, anong oras dyan? Same time po tayo. Sa parehas lang. Ayan. Sino itong si Realme, ano? Paki-rename po para makilala po namin kayo. Maging si Ma'am Jennifer. Saan ba kayo? Sa Hong Kong? Jennifer Ponce o sa Taiwan? Magandang gabi po sa inyo dyan, ano? Dyan sa Afghanistan, Pastor Reynaldo Dizon, anong oras? Same po, 8:34 ng gabi. Bambang, ano? Bamban Tarlac, ayan, puri ng Diyos. So, puri ng Panginoon sa nag-opening prayer natin at sa nag-awit ng papuring awit sa Panginoon. Good evening kay Sister Glyza Sumat, kay Kuya Al ng Batangas, at kay Teacher Monica na nag-testimony, kay Sister Leonila Bulaon, ayan, kay Sister Alisa May Fernandez, ayan, magandang gabi po sa inyo. Okay, tayo po ay magsimula ang ating pag-uusapan dahil dito po ay napakahalaga na binabalikan natin ng ating mga pangunahing responsibilidad at tungkulin bilang mga mananampalataya. Very basic po tayo ngayong gabi, pagdalo sa pananambahan ng ating pong pag-uusapan. Ano po? Ang isa sa pinakamahalagang tungkulin po natin bilang isang tunay na Kristiyano ay ang matapat na pagdalo sa pananambahan. Lalo na po kung ang pag-uusapan ay Sunday service, ano lang po yan, napakakonti po niyan, 52 weeks lang po yan, 52 na beses lang po sa isang taon. Kaya kumusta, Kumusta yung ating pagdalo sa ating mga pananambahan? Aalamin po natin ngayon bakit ba ano ba ang kahalagahan ng pagdalo sa pananambahan. Una po, ang halimbawa ng matandang tipan ay hindi po matatawaran, maging ang hayop ay pinatitigil kung araw ng pagsamba, di ba?
Exodus chapter 20 po, inuutos mismo ng Panginoon kasama sa 10 utos na ipangilin natin ang ikapitong araw. Pati mga hayop, pati lahat. Sobra pong higpit pagdating po sa Old Testament, pagdating sa pinag-uusapan nating pagdalo sa pananambahan o ang tawag nila noon ay Sabat. Mamaya pag-usapan natin ano ba yung Sabat na yan. So yung Sabat na yan, alam naman natin, ginawa ng Diyos ang lahat ng una hanggang ka-6 na araw at kapitong araw siya po ay nagpahinga. At doon ay binatay ang kanyang utos na ipangilin natin ang araw ng Sabat o ang kapitong araw, ilalaan natin sa kanya at walang magtatrabaho kundi lahat ay sasamba sa Panginoon. So, ang pagsira po ng kautusan tungkol sa pagsamba ay pinarusahan sa mga Bilang chapter 15 verse 32 to 36. Old Testament po ang ating pinag-uusapan. Napakahigpit po at talagang dapat ipangilin ito at talagang pinapractice naman ng mga unang mananampalataya. Bakit? Pinaparusahan po ng Diyos ang mga sumisira o lumalabag sa utos ng pagsamba o pagdalo sa pananambahan. Ikatlo po, ang pagsamba ng mga Kristiyano ay hindi ipinag-utos na huwag pabayaan. Ang utos ay at mag-aral sa isa't isa sa Hebrew 10:25. Alam nating lahat po yun. Nasabi doon, huwag ninyong kaliligtaan ang inyong mga pagdalo. Gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. So yun po yung kahalagahan ng pagdalo sa pananambahan. Utos po ng Diyos. Kaya minsan dun po sa ating message, dito po sa ating lingguhang pananambahan, paano ba natin mahal ang Diyos? Paano ba natin malalaman sa ating sarili na mahal natin si Jesus? Simple po ang sabi ni Jesus, if you love me, obey my commandments. Yun lang po. Ganun lang po kadali ang barometer o thermometer o sukatan. Gaano ba talaga natin kamahal si Jesus? Ang sabi niya mismo, kung mahal ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. At ang pagdala po sa pananambahan ay utos ng Diyos. So, tayo na mismo ang sasagot, gaano natin kamahal ang Diyos? So ngayon po, tingnan natin. Meron pong mga tamang araw ng panambahan. Una, ang araw po ng Sabado ay binigay ng Diyos na kautusan na ipangilin ng mga Israelita at mga mananampalataya sa lumang tipan. Yung sinabi ko kanina, Exodus chapter 20 verse 10, chapter 34 verse 21, at mga Bilang 15:32 to 36. Napakahigpit po ng utos na ito na ipangilin natin ang araw ng Sabado o Sabat. Po, ang araw po ng Sabado ay tanda ng Diyos sa mga Israelita lamang. Exodus 31:13, chapter 31 at 17. Sana po nakukuha ninyo. Ito po ay para sa mga Israelita lamang. Pag sinabi natin Israelita, mga taong taga-Israel. Po. Pangatlo po, ang kautusan ay lilipas kapag ito ay natupad. Ang sabi po sa Mateo chapter 15 verse 17, ang kautusan ay lumilipas kapag nasunod na. Halimbawa, may pinagawa ako sa inyo na sinunod ninyo, tapos na yung utos kasi natapos na nga yung utos at ginawa na nga. So, dyan po sa Matthew chapter 5 verse 17, 18, Lucas 21 at 32, yung pong kautusan na yon ay natupad na. Ano po? Lalaliman po natin maya-maya. Pang-apat, ang kautusan ay hanggang kay Juan lamang. Yung pong, ang pinag-uusapan natin, dispensation o yung pong panahon. May panahon po ng creation, may panahon po ng government, may panahon po ng law o kautusan.
mula kay Moses natapos po sa New Testament kay Juan. At pagkatapos po ng Panginoong Yesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ang ating pong dispensation, ang ating pong panahon ay grace o church age, panahon ng iglesia. Kaya dapat nating maunawaan. Ano po? So, panglima, ang kautusan sa lumang tipan ay tinupad ng Panginoong Jesucristo. Sa makatwid, si Kristo ay kapunuan ng kautusan. Mababasa po natin yan sa Galatia 4, talatang 4. Mababasa natin sa Efeso, Kapitulo 2, talatang 15. Colosas 2 at talatang 16. Mateo 5 at talatang 17. So, magmula po sa bagong tipan, ang ibinigay na araw po ng pagtitipon at araw ng pagsamba ng mga mananampalataya ay araw ng linggo. Okay? O unang araw ng isang linggo. Akala po ng marami, ang unang araw ng isang linggo ay Lunes. Hindi po. Ang unang araw ng isang linggo ay linggo. Ano po? At maliwanag po yan sa banal na kasulatan na ayon po sa mga gawa, Kapitulo 20, talatang 7, unang Korinto at Kapitulo 16, talatang 2. Diba? Paulit-ulit na sinasabi ni Apostol Pablo, ipangilin ninyo ang unang araw ng isang linggo, ihanda ninyo ang inyong sarili sa unang araw ng isang linggo sa inyong pagtitipon, at ihanda na rin ninyo pati ang inyong ikapu at mangkaloob sa unang araw ng isang linggo. At yan po ay ang Sunday. Ano po? Bakit po Sunday? Kasi po, 'di ba, sa kasaysayan, bagamat medyo confusing, nakakalito, nabuhay daw ang ating Panginoong Yesus at yon sa tradisyon ay Sunday. Unang araw ng isang linggo siya nabuhay. Pero kung bibilangin natin, after 3 days, sabing ganon, saka siya nabuhay na maguli. So, ibig sabihin, ipinako siya sa krus, hindi Biyernes, Huwebes. Pero wag na natin pag-usapan yon. Pero yung pagkabuhay ng maguli ay unang araw ng isang linggo at ito ay Sunday. At mula po nang mabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesucristo, utos na po yon na magtipon-tipon ang mga mananampalataya sa unang araw ng isang linggo upang magpalakasan, upang magdiwang. Kaya ang tawag po ng ibang iglesia sa kanila pong pagtitipon every Sunday ay Sunday celebration or worship celebration o Sunday celebration. Dahil po ipinagdidiwang natin ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung hindi nabuhay na muli ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po ng banal na kasulatan, walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Pero dahil siya po ay muling nabuhay sa unang araw ng isang linggo, kaya yung pong unang araw ng isang linggo, pinagbubunhi, pinagdiriwang, nagsasayaw tayo, umaawit tayo, nagpapalakpakan tayo, pinagdiriwang natin dahil tagumpay ang Panginoong Yesus sa kamatayan. Ano po? So sana po nakukuha po ninyo. So, magmula po sa lumang tipan o sa bagong tipan, ang ibinigay na araw, inuulit ko, na pagtitipon ng mga mananampalataya ay araw ng linggo. So, ang Sabat po, kailanman ay hindi naging araw ng pagsamba ng mga Kristiyano sa bagong tipan. Hindi po. Kailanman ito ay hindi ipinag-utos sa mga mananampalataya. Okay? Pang Old Testament po yon, pero hindi natin pinapawalang bisa yung Old Testament dahil ang Old Testament po ay anino, shadow ng bagong tipan. Yung pong Old Testament ay kaganapan po ay bagong tipan. Kaya dito po tayo sa bagong tipan. Ano po? Ngayon, magbanggit na ako rito, meron tayong mga kaibigan, kababayan na talagang very strict sila hanggang ngayon sa Sabado ang pagsamba nila. At pagtaatin po silang tiningnan, nakapokus sila sa Old Testament. At pag nag-focus tayo sa Old Testament, ganun talaga ang susundin natin. Pero tayo po ay nagkaroon po ng bagong tipan at doon po naganap ang ginawang pagtubos sa atin ng Panginoong Jesucristo. Kaya po doon tayo
po-focus dahil ito naman po ay hindi na nilalabag ang lumang tipan, bagkus ay sinasakatuparan po niya ang lumang tipan. Ano po? So, ito po ay pinag-utos sa mga mananampalataya sa Gawa 15:24. So, ang tanong ngayon, sabi ko napaka-basic pero yung basic natin kung minsan ay hindi natin pa maabot dahil mayroong mga nakapaloob na malalim na mga usapin. Ano po? So ano ang dapat nating gawin ngayon bilang tunay na mananampalataya? Una, dapat tayong dumalo sa pananambahan ng buong katapatan. Hebrew 10:25, di ba? Huwag niyong kaliligtaan ang pagdalo sa inyong mga pagtitipon. Okay? Pangalawa po, ang mga tunay na mananampalataya ay hindi lamang dapat dumalo, kung hindi dapat maging maaga at hindi huli. Aray. Gawa, chapter 6, verse, Awit, chapter 63, verse 1. Po? Kasi nga po, yan ay tipan natin. Yan ay date natin sa Panginoong Yesus. So, pang makikipag-date tayo sa ating kapwa-tao at na-late tayo, nagtatampo yun eh. Diba? Yung Diyos kaya, yung hari ng mga hari, yung Diyos ng mga Diyos. Kaya nga po may kaibigan tayong Amerikano, sanay na raw siya sa Filipino time. At ang kanyang kaisipan sa Filipino time, always late on time. Sabi ko, no. Ako man mismo ayoko ng Filipino time. Sabi niya, ako gusto ko American time. Ano ba yung American time? Always on time. Ayoko rin niyang American time, sabi ko sa kanya. Lalong ayoko ng Indian time. Ano yung Indian time? Hindi na dumating, kaya nag-Indian, Indian time. Ano ang gusto mo? Sabi na sa akin, ang gusto ko ay Christian time. Mga kapatid, lalo matured na tayo sa pananampalataya, ang Christian time is always ahead on time. Kung ang oras ng panambahan ay alas 9, dumarating yan ng 8:30. Dumarating yan ng 8:45. Dumarating yan 10 before 9. At least bago mag-exact, bago tumapak yung talagang oras na itinakdang gawain, nandun na siya kasi nga siya ay Christian. Ang time niya is always ahead on time. Yun po yun. Po? Kaya dito po, dito sa ating sa OBS, ayoko po naghihintayan kasi pag naghihintayan tayo sa pinag-usapang oras, binibigyan natin ng parangal yung late. Hindi yung mga nauna. Samantalang merong napakaagang dumating, dapat sila yung appreciate. Dapat sila yung parangalan. Dapat sila yung pasalamatan. Bakit ang binibigyan natin ng parangal yung late? Hinihintay natin. Mas VIP ba sila sa mga unang dumating? No. Tayo po ay Kristiyano, so be punctual. At yan po ay magbibigay ng kapurihan sa ating Panginoong Diyos. Po, pangatlo po, ang tunay na mananampalataya ay dapat lamang pumalya. Pinag-uusapan late. Paano pa pag-absent, no? Ito po, ang tunay na mananampalataya ay dapat lamang pumalya. Kaya yung lilitaw lulubog sa gawain ng Panginoon, sorry to say po, questionable ang pagiging Christian. Yun na nga lang late hindi dapat Paano pa yung lilitaw lulubog sa gawain ng Panginoon? Di ba? Nakakahiya sa Diyos na nagbigay ng kanyang buhay sa atin. Ibig sabihin, hindi mo siya priority. Hindi mo siya binibigyan ng tunay na pagpapahalaga. Kaya ang tunay na mananampalataya ay dapat lamang pumalya sa pagdalo sa gawain. Kung sa palagay niya, no, take note, kung sa palagay niya at sa gabay ng Banal na Espiritu, ang kanyang hindi pagdalo ay makaluwalhati sa Diyos. No? Patunayan mo sa akin na yung hindi mo pagdalo, tuwang-tuwa ang Diyos sa iyo. Galak na galak ang Diyos sa iyo. Patunayan mo sa akin, pinagpapala ka ng gusto ng Diyos kasi tuwang-tuwa siya sa iyo dahil absent ka ng absent sa gawain ng Diyos. Kapag po napatunayan mo sa akin, sama-sama nating gawin ang pag-absent. Po? Pero pag wala tayong
patunay na natutuwa ang Diyos kapag uma-absent po tayo. Abay, maganda na po ang sumunod sa utos ng Panginoon. Kasi sabi ng Panginoong Yesus, if you love me, do you love Jesus? Mahal mo ba talaga si Jesus? Kung mahal mo si Jesus, sabi niya, obey my commandment. Simple po. Napakasimple. Sundin mo ang aking utos. So, ang pagdalo sa pagsamba o pagtitipon ay tanda ng isang tunay na mananampalataya. Matthew chapter 7 verse 20. Ang hindi pagdalo ay mayahalong tulad sa isang pulubi na matapos pagkalooban ng isang tao ng 6 na piso sa 7 pisong pera niya, ay hinarang pa niya ito at pinatay ng pulubi upang kunin ang natitira nitong piso sa bulsa. Gayon din naman ang tao ay pinagkalooban ng Diyos ng 6 na araw upang gawin ang lahat ng kanyang ibig gawin. Sige, 6 na araw yan. Ngunit, kinukuha pa ng tao ang tanging araw na nalalabi sa Diyos ukol sa pagsamba sa Kanya, ang araw ng linggo. Kung tayo po nalulungkot, wala si kapatid, wala yung mga kapatiran, paano pa kaya yung Diyos na nag-utos na huwag niyong kakaligtaan? Hindi na nga buong maghapon Sa Old Testament, maghapon, pati mga hayop, hindi pinapakain, pinapahinga sila. Ngayon hindi pagdalo na lang po. Yung pagdalo po natin, minsan mahaba ng 3 oras dyan. Sa atin dito po sa Candaba, 2 oras lang yan. Tapos malilate ka ng 30 minutes. Ano pa natira sa'yo? Malilate ka ng 1 oras, darating ka 10:00. Ano matitira pa sa'yo, di ba? Hindi naman sinasabi ng Lord, buong maghapon kayo. Sa Old Testament po maghapon. No? Dito po, sa New Testament ay pagdalo. Kung itinakda ninyo ay maghapon, daluhan natin. Kung tinakda ay 2 oras lang, bibigyan natin ng buong katapatan at huwag tayong magmamadali. Ugaliin po natin kung dadalo rin lang tayo, ay abutan natin ng opening prayer. At kung uuwi tayo, wag po tayong uuwi nang hindi natatapos ang closing prayer. Ako po lungkot na lungkot, maging sa mga pastor, na kapag dumalo kahit anniversary o gawain niya, daling umalis, wala pang closing prayer. Ako po nakagawian ko na, basta dumalo ko, anumang gawain niya, hindi ako makakalis-alis hanggat hindi tapos ang closing prayer. Kasi doon po sineselyuhan Doon po dinideklara yung pagpapala. At kung titingnan natin, kapag ganun po ang ating ugali, hindi na natin nabutan ng opening prayer, at umalis tayo, hindi pa tapos ang closing prayer, anong pagkakaiba natin sa relihiyon? Sa relihiyon, para lang tayo nagpapacheck ng attendance. Wala tayong pakialam kung nag-opening prayer yan o nag-closing. Basta nag-check lang tayo ng attendance. So aharap tayo sa Diyos. Magsusulit tayo. Gaano natin pinahalagahan ang utos ng Panginoon. Mga kapatid, very basic. Pagdalo sa pananambahan. Sana po ay meron tayong natutunan. Maraming salamat po. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras pong ito sa aming pong pinag-usapan. Sabi mo nga po, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan din naman sa malaking bagay. Ngunit ang hindi mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, hindi rin pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Panginoon, masumpungan mo kami na tapangat na gumagamit ng 24 hours na binigay mo sa bawat isa sa amin. At yung pong 7 araw ay nuutusan mo kaming dumalo sa aming mga pagtitipon. Nawa masumpungan mo kami at hindi lamang sa mga bagay na ito, kundi sa lahat ng iyong kautusan ay masumpungan mong pinamumuhay po namin. Sa iyo po ang luwalhati, ang parangal, ang pasalamat. Panginoon, sa mga kapatid ko na nandito ngayon, anuman po ang kanilang kahilingan sa iyo, I pray and declare ng iyong paggawa sa buhay nila. Sino mang may sakit karamdaman ay declare healing. Sino man po ang nangangailangan ng solusyon sa kanila pong mga kinakaharap, mga sitwasyon na kinilalagyan, Lord, I pray ng iyo pong pagsama. Panginoon, sino man nangangailangan, I pray ng iyo pong provision, Panginoon. Salamat po, Ama, sa mga natatakot. Bigyan mo ng lakas ng loob at tapang na hindi mo sila iniiwan o pinababayaan man lang. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng
nanood at makakapanood ng video ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, Amen at Amen. Back to you, Dr. Michelle. Thank you very much po sa ating lahat. Amen. Praise God. Thank you po, Doc. Amen. Tunay nga po na hindi lang po Sunday or Sabado, sabi nga po ng ating Doc Dan, kundi every day. That is the right day. Amen. Every day. Amen. Na tayo po'y nagpupuri sa Panginoon. Amen. Tayo po'y nananatiling tapat. Amen. Hanggang dumating po ang ating Diyos na buhay. Amen. So sa gabi pong ito, tayo po ba'y napagpala? Praise God. Hallelujah. Tayo po ay patuloy na manalangin. Amen. Nandito na po ang ating Pastor Reynaldo. Pwede po ba nating hilingin ng ating pastor sa ating closing prayer? Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat po na kami po, Diyos, ay binigyan mo ng pribileyo para ikaw ay aming pong sambahin, bigyan po ng mataas na papuri, pagsamba sa pamamagitan po ng araw na iyo pong ginawad sa mga tao, Panginoon, na pinakita mo sa ka-anim na araw, ikaw ay nagpahinga, nagbigay oras at panahon sa pangangailangan ng mga tao. At ikaw, O Diyos, ay humiling na bigyan ka ng isang araw para ikaw ay pasalamatan, parangalan sa aming mga buhay. Kaya salamat po sa online Bible study, Panginoon, na amin pong patuloy na pinapasalamatan ng iyong lingkod para ituro, ilathala, Panginoon, ang layunin na ikaw, Panginoon, ay mabigyan po ng kapasalamatan. Sa lahat po ng mga nakakarinig at patuloy pang makikinig, pinatunayan mo, Diyos, ng salita mo. Ito po ay kapangyarihan sa ikaliligtas po sa kaigaganhawa at magbigay po ng katiyakan at kasiguraduhan ng aming amang nasa langit ang siyang dapat mabigyan ng kapurihan at pasalamatan. Dahil noon pa man at hanggang ngayon, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Salamat po sa mga katotohanan ito, Panginoon. Dalangin ko po, samahan niyo po kami sa aming pong pagsamasamantalang pag-iwawalay. Nawa ang salita mo ang siyang gabay at patnubay. Salamat po sa banal mong Espiritu nang siya pong nagpapahayag, nagpapaliwanag at tunay nga na kapag hindi po ito naintindihan, ang banal na Espiritu ang siyang magpapaliwanag. Kaya dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito at ami pong itong iniiwan ng mga salita mo kailanmay ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Salamat po, lahat po ng papuri, kalwalatihan, pagsambat karangalan, pagdakila sa iyo po namin binabalik. Sa pangalan ni Jesus, dato'y magsabi ng Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Amen. Lahat po ng hindi magsasawang magpupuri sa Panginoon, sumigaw ng Amen. Amen. Praise Amen. God. Hallelujah. Always remember at sulat. Thank you very much. God bless you. God bless you.